is Rich and welcome back to my channel. And today guys, I'm very excited to do this kasi magta-try tayo ng mga pagkain that we bought from Bali. So meron akong malaking bag dito. Isa-isahin natin sila guys. So meron dito guys na na-try na namin because when we bought it, merong mga pa-tester or mga pa-trial yung mga tindahan na pinuntahan namin. So like this one, the coconut chips Meru Bali, yung brand, sobrang sarap nito guys. So alam ko na, but anyway, papakita ko sa inyo. Okay, after how many years, na-open na natin siya guys. And this is how it looks like. Ano siya, para coconut strips na ganyan. Sobrang sarap para sa akin ng mga ganito. It's baked and oil-free. It's plant-based of course. Gluten-free pa siya. Pag pumunta kayo doon, bili kayo nito. There's another flavor as well. Chocolate. Yung chocolate, naubos na. Wala na pala dito yung chocolate kasi yun yung kinain namin when we were in Gold Coast. But anyway, yun, masarap din talaga yun. Dark chocolate flavored yun. So, masarap. Gustong-gusto ko yung mga dark chocolate kasi. So, for this one, guys, for me, it's 10 out of 10. Tapos, yung chocolate naman nun is 9 out of 10 for me. Proceed na lang tayo sa next one. We are gonna try this. Oh my God, very excited talaga ako nito kasi nangka na chips. So this one is from Ole Ole Kasbali. Diyos ko Lord. Kinain na tapos binalik. Ang bango. Hindi na siya crispy. Baka it's not really meant to be crispy, no? 40,000 rupiah. Pero marami pang ibang brands na ganito. This one, because I was expecting na ano siya, crispy siya, tapos hindi, I would rate this one as a 6. Next natin i-try is this one. Gustong-gusto ko sa kanila kasi almost all their products are resealable. So, pwede muna nating itabi. And then, if gusto na natin kainin, fresh pa rin siya. Sobrang struggle natin sa first one. So, this one is the dark chocolate almonds from Greenara. Sana masarap to. Alam nyo, initially, gusto sana namin tikman lahat ng mga ito while we were in Bali. Pero unfortunately, na-realize namin na customs declaration pala, no? Tapos madami kasi ito. So, hindi namin in-open. Otherwise, we have to finish it and hindi namin yun kaya. Especially sa trip namin, na gusto din namin mag-explore ng mga pagkain. So, of course, last na to. So, dinala na lang namin dito. Ganyan siya. Coated siya ng dark chocolate na powder. Gusto ko naman talaga yung almonds. Yung dark chocolate niya, hindi naman siya overpowering. Medyo bias ako nito kasi gusto ko naman talaga yung almonds. I would rate this one as a 9. Sarap. This one, ay hindi siya what salaka? Salaka chips to siya. Hindi ko alam kung ano yan. Pero hindi to siya resealable. Sayang naman. Salaka. Ito yung itsura niya. Ayan. Pero wala talaga akong idea kung ano to. Masarap to kasi crunchy siya. Snake fruit. Snake fruit pala to. May similarity sila ng konti sa nangka. Pero yung nangka, sana crispy. Mas gusto ko na crispy sana siya, pero hindi siya crispy eh. Ito masarap din. Matamis. Parang talaga siyang may lasa ng langka. O langka. Surprisingly, nasarapan talaga ako sa kanya. I would rate this one as 8. So far, sa sarap ng lahat And ano ba? Let us try this one. So meron tayong dalawa nito. Ay,
Dodol Picnic. So, yung isa is Coco Pandan. Yung isa naman is Rasa Wijin. Paano ba yung basahin? Rasa Wijin. But I think sesame seed siya. Ay, open ko. Meron siyang pa isa-isang packaging sa loob nito. Ay, noong sa makakaon siya taan yung papel. So, yan yung itsura ng ating Coco Pandan. It's very green. Masarap siya. May glutinous rice. Uy, in fairness, masarap din to. Tayo kami siya. Dodol Casa Coco Pandan. I would rate this one as a 7 kasi on the sweeter side kasi siya. Hindi ko naman masyadong bet yung sobrang tamis talaga. Wait, no. You don't like it na. Maybe this one. Ganahan ka, ane. Ito naman yung next. Ito yung sesame seed. So, ikaw yung pumili nito. Akin yung napili ko yung Coco Pandan. Parang masarap din to siya. Parang nougat, uy. It's very soft. Tama nga ako, guys. May glutinous rice flour siya. Chicken egg. 6 sa akin itong sesame seed. Kasi for me, it's sweeter. For some reason, mas sweeter siya sa akin compared to the other one. We have some nuts. Pero, ay, nakakaloka. Hindi resealable. Poetry Valley. It's a spicy nuts. I think mixed nuts to siya. Let's see. Hala, malalaki pala yung nuts niya. It's very garlicky at spicy. Oh my God, ang sarap nito pang beer. As in, meron din siyang lime leaves. Kaya pala parang yung aroma niya ba. Ang ganda nito pang pulutan. I would rate this one as a 7. Ano man uy? Abon sapi estimewa. Ayan, hindi natin alam kung ano to. Pinili to ni Inday Michelle. It's abon daging sapi. Basta may baka siya. It is resealable, which is good. Sa kanino? Para siyang, sabi ko nga, para siyang meat floss sa likod. Pero, I'll never know. Ay, meat floss talaga siya, day. Nakapackage man siya, uy. Ayan, may another, ano na naman, bag inside. Paano natin ito itatry? Asan na opening, ani? It's a beef floss. Beef floss siya. Hindi ko alam kung asan siya babagay. Kung kakainin mo lang ba siya on its own or I feel like mas bagay siya na may bread. They know, pero masarap. Yun nga, hindi lang natin maintindihan kung anong pinagsasabi dito, unfortunately. Mas darker siya in color compared to the pork floss, no? Yeah. Hindi ko alam. Si Michelle na yung bahala dito kung ano yung gagawin niya dito. But sobrang sarap siguro nito topping ng bread. Don't know. No idea. Pero sa mga ano dyan, may idea kung ano ba dapat gagawin dito sa beef floss. Let us know. Pero yung lasa niya, masarap. But I just don't think na kakainin mo siya on its own. There. Medyo mahirap to i-rate. So, hindi ko siya i-rate. Next one is this. Ito, na-open na namin to, guys. Kagabi pa. Sobrang sarap nito. Jamor Crispy. This is mushroom na mga baked na mushroom. So, alam nyo naman, gustong-gusto ko yung mga mushrooms na yan. Bet ko to.
Bet ko itong mga ganito. Hindi siya masyadong salty. Tamang-tama lang talaga siya. Initially, pagkita ko sa kanya, akala ko chicken skin, pero hindi siya chicken skin. Nung nabasa ko na talaga, mushroom pala siya. Yun, I would rate this one as 9 out of 10. Gusto ko talaga to. I-try nyo to. Bilhin nyo to. The next one is sambal goreng udang. Oh, di ba? Basta may shrimp dyan. Spicy fried shrimp. So, lahat ng mga ito, guys, nabili lang to namin sa Discovery Mall. Nung napunta kami sa Discovery Mall, meron silang a very long na hallway na puno talaga siya ng mga pampasalubong and mga products of Indonesia na sikat sa kanila. So, kami naman, nabili lang kami doon. Ayan. Ayan. Meron pa siyang paganyan. Lift ring pull straight up. Ayan. Ay, ang dami namang packaging. Ay. Hala, wala tayong gunting. Ito, open ko. Open ko na ng konti. Ay, sana masarap. Parang ang sarap niya ihalo sa sa luto. As in, feeling ko dapat siya ihalo sa luto. Hindi siya dapat kainin on its own. If ever kakainin, okay naman pala siya kainin on its own. Hindi ko to siya masyadong bet. The flavors are very strong. Okay, you can make them as rice toppings. Oo. Rice topping siguro. No? Itong dalawa. Kasi this is super strong. Ano bang andito? Select potatoes, processed fried chili paste, made of chili, fresh sea shrimps, herbs and spices. Yun nga. Tapos very strong pa yung fragrant niya. Masarap to siya pang topping. So, hindi ko to siya air-rate. Ay, ito na-open na to ni Michelle. Green peas lang naman. Mbok Bali. And yung green peas nila, kakaloka yung color. Para siyang yellow-green. Yellow-green ang coloring nila. Alam, familiar kayo sa muncher? Mas masarap yung muncher. Masarap din naman siya. Hindi masyadong salty. Mas salty yung muncher. Pero, mas bet ko yung muncher compared this one. Kakang pulong. Oh. Ayan. Ay, yun lang. Yun lang pala, guys. The rest is coffee. So, mayroon tayo dito. Ang coconut coffee. Hindi na chips eh. Lemongrass tea. At saka ginger coffee. My God, my favorite ginger coffee. At saka coconut coffee. Itong dalawa. So, ayun lang. I really hope na-enjoy niyo yung pagtikim natin sa lahat ng mga products na nabili natin na sikat sa Bali. My top 3 would be this one. This one. Ito. Ito talaga number 1. So, kung pwede lang bumalik at bumili ng maraming ganito. Ayun lang. Thank you so much, guys. See ya. Bye.